Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo, and yung topic po natin for today is maganda o nagmamaganda. And makikita po natin to sa Hebrews chapter 1 verse 3. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. So sa Tagalog naman po, nakita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sangkoob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagtapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan at makapangyarihan doon sa langit. So, proceed po tayo sa teaching. First teaching, God is the highest degree of beauty. So, kung sa mundo may niraranking sila na magagandang tao or magagwapong tao, sa ngayon, 'di ba, ang maganda sa pinakabuong mundo ay si Andrea Brillantes. Pero hindi totoo 'yun, dahil ang totoong maganda ay ang ating Panginoong Jesus, dahil siya ay ang may magandang puso at magandang kalooban para sa atin. So, second teaching, Jesus is the exact presentation of God. So, si Jesus po yung isa po siyang magandang halimbawa or presensya ng ating Panginoon, dahil nga'y nagkatawang tao lamang ang ating Panginoon. Ang kanyang katangian ay naipasa sa ating Panginoong Jesus, na siyang nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa third teaching naman po, Christ likeness makes Christian beautiful. So, yung Christ likeness po, yung pagiging magkaroon ng magandang asal sa ating puso, buting loob sa ating mga kapwa, or yung mga good things na ginagawa natin without bad things. Ito po ay isang magandang halimbawa ng may magandang loob bilang isang Kristiyano, and dun na-define yung pagiging maganda natin dahil sa ugali natin na kagaya ng sa ating Panginoon. And dun lang masasabi na ikaw ay maganda dahil meron kang kabutihan ng gaya sa ating Panginoon. So, proceed po tayo sa application. First application, be perfect just as God is perfect. So, maging perfecto po tayo sa alam natin na paraan, kagaya ng sa ating Panginoon. Maging perfect tayo the way how God is perfect, without sin, or just have a good beauty inside na tayo minsan ay nawawala sa puso natin or sa buhay natin. So, panatilihin natin na may magandang puso at buting loob. So, second application, be Christ-like in character. So, alam naman natin na yung Panginoong Kristo, mayroon siyang maganda at mabuting kalooban. So, yung character natin sa buhay, ayusin natin siya ng gaya sa pamumuhay ng ating Panginoong Kristo, na walang kasalanan na nagawa at kabutihang loob lamang ang nalaganap. So, third application, be beautiful in the eyes of God. So, maging maganda or gwapo tayo sa mata ng ating Panginoon. Hindi the way na you are physically beauty, but then how your heart is beauty. And makikita puro na ang Panginoon ay ang siyang nagbibigay ng kagandahan, or siya ang naghuhusga kung tayo ba ay maganda o hindi, sa pamamagitan ng bukal sa loob ng ating puso. Proceed na tayo sa discussion. Why should we look at beauty as Christ likeness?
dapat natin i-look up to yung natin, yung pagiging maganda na loob sa ating Panginoon, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon tayo ay nailigtas, and dahil yun sa kabutihan na mayroon ng ating Panginoon at ang kanyang anak. Dahil kung hindi mabuti ang Panginoon at ang kanyang anak, hindi niya na tayo iligtas sa kasalanan na meron tayo. So gayahin natin yung ganong pag-uugali ng ating Panginoon, na hindi siya tumitingin na kung sino lang ang sasagipin niya or tutulungan niya, but then He chose us, all of us, para lang iligtas. So ganun din ang gayahin natin, hindi yung nagmamalinis tayo or namimili tayo na dapat natin tulungan. And ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.